Taurus, haler, tara na't silipin natin ano pong mga kaganapan sa iyo. No, June 25 hanggang 30. Yan, mga remaining days ng June. Kamusta sa Taurus? I hope you're okay. And if you are new here, don't forget to subscribe, like, follow. At if you already did, and if you already did, maraming salamat sa support. Regarding personal reading services, pakibasa na lang lahat ng nakasulat sa description below. Nandyan lahat ng detalye na kailangan nyo. Kung balak nyo mag-inquire, mag-book ng reading ko. Pati yung link nandyan, pakibasa na lang po. Overall energy mo, luck is on your side. Next naman, Taurus. Ang bongers, di ba? Ang bongga. O, ito, yung June 25 to 30 mo. Kahit na anong mangyari, siswertihin ka pa rin, blessed ka pa rin. Yan yung indication niya. By the way, may energy ng Sagittarius, no? By the way, highway. A time for healing. Okay, pwedeng this is the situation at hand. Pwedeng iba sa inyo, nasa process kayo ng healing. Pwedeng iba, masakit pa rin. Di pa rin kayo ganun ka-okay. Pero at least, no, there is a promise na nagre-recover ka na. Papunta ka na sa pagiging maigi, pa-improve na yung kalagayan, sitwasyon mo, Taurus. Yun naman ang importante. Okay, also have New Moon on Aries. Pwedeng ito yung kontra or yung challenge mo, no? O pwedeng ang kontra dito, problema mo is an Aries person. Gawan mo na ng gawan mo ng solution tong problema mo, yun yung indication. O baka kasi ito yung time to take action, pero alam mo yun, parang wala ka naman sa ganung klaseng tempo or timing, hindi okay para sa'yo, no? Pero huwag ka mag-alala kasi yung overall energy ng remaining days ng June mo is siswertihin ka pa rin, ano man ang kaharapin mo, no? Pero syempre, tayo bilang mga tao, tayo masa puro swerte lang. Syempre may ambag tayo dyan eh. Alam naman natin yun, no? Especially tayong mga matured, alam natin yan. Na, oo, kahit siniswerte ka, ba't asa mo na lang ba lahat sa swerte yan? O, kumilos-kilos din. Ba, kasi, kaya lumilitaw dun sa konflikto, challenge mo, problema mo, is baka kulang ka rin minsan sa kilos tungkol dito sa problema mo, sa sitwasyon mo. So, gawan mo ng paraan, no? Gawan ng paraan yan. Isa pang problema mo is yung pag-overthink mo, nag-worry ka. Kung nag-worry ka about your loved ones, family, don't worry because you and your loved ones are safe, no? Kung ang concern mo is yung safety, security, mo okay naman. Sabi ko nga, ano man mangyari, hindi ka mamalasin, siswertihin ka. Blessed ka pa rin, Taurus, pati yung loved ones mo, family mo. So, kung yun yung isa pang nakakapagpa-burden sa'yo, nagpapagulo, nagpapakonfuse sa'yo, nagpapa-anxious, itong sobrang pag-iisip mo dito, huwag ka na masyado mag-alala kasi mukhang magiging okay ka naman at yung loved ones mo, no? By the way, may Cancer. Kanina may Aries, may Sagittarius. Believe in the impossible. Wag kang this is not the time na mag-worry. Instead na mag-worry ka, mag-anxiety ka. Dapat have faith. Lakasan mo loob mo, maging optimistic, maging positive ka. Yun yung sinasabi ng Blue Moon. Believe in the impossible. Minsan, di ba, akala natin imposible na, pero hanggat hindi pa tapos yung laban, wag mo naman sasabihin, ay hindi, wala na yun, ganyan na lang yan eh. Di ba? So, yung indication ng card mo, lakasan mo palalo yung loob mo, Taurus. Walang imposible, basta tayo naniniwala, yun yung mensahe sa'yo ng card mo. Sa ikaw ay may pananampalataya, nothing is impossible. Adjustments are required. Third quarter moon. Sabi ko nga may mga kailangan mong kumilos dito eh. Kailangan ng mga adjustments at Taurus eh. Maybe the reason why things are not working well is kasi baka may kailangan kang i-tweak, timplahin, i-adjust, ayusin. Baka yun yung indication ng card mo. Okay?
So, ayan, mahuhuli mo rin yung kiliti niyan. Makakahanap ka rin ng solution dyan. Sabi nga dito, huwag ka na lang mag-overthink, mag-negative thinking kasi wala rin namang maitutulong yun sa situation mo. Bagkus lalo mo na-attract yung negative instead yung positive outcome. Kasi kung, di ba, what we think we attract, yun yun eh. So, isipin mo, kaya mo yan, makakaisip ka dyan. So, siswertihin ka, oh. Pero kaakibat ng swerte na yan, sundutan mo rin ng, action. Sabayan mo. The energy is gaining momentum. Oh, ayan na. So, nagkakaroon na ng progress. I think this is also related doon sa healing sa recovery period mo, sa improvement period mo na lumilitaw dito. Nagigain na siya ng momentum. Nakikita mo na yung signs. Andyan na eh. Sunod, tuloy-tuloy na yan eh. Sunod-sunod na, tuloy-tuloy na. So, you are already in the process. Sa kung kung ano yung pupuntahan nitong anong direction yung patutunguhan nito, andyan na siya. Papunta ka na doon, pa-approach ka na doon. Tapos yung pinaka-outcome mo, bring love into the situation, Aquarius energy, okay? Meron ditong Aries, Cancer, Sagittarius, and Aquarius energy. Ito yung pinaka-outcome mo. Okay, ano man mangyari, mangingibabaw dito is love pa rin, Taurus. Yun yung pinaka-outcome mo. Puso ngayon, puso ang mananaig dito. Pagmamahal yung mangingibabaw dito sa situation na tinutukoy dito sa outcome mo. This card also indicates change na paparating sa iyo. Pero there is no looking back eh. Parang yung sinasabi dito eh. Siguro it's time to put the past behind and mag-move forward ka na la for a better, brighter future. Yun yung sinasabi nito, no? Is moving forward. Pero yun na nga, binanggit ko, may pagbabago na paparating sa'yo. Pero depende sa faith mo eh. Depende sa faith mo kung naniniwala ka talaga. Naniniwala ka malaki yung chances na mag-succeed ka rito. Tapos parang may indication din tong card na to na parang may gagawin, magiging independent ka sa tingin ko. Pwedeng i-detach mo yung sarili mo or pwedeng magagawa mo yan on your own, kakayanin mo yan kahit hindi ka nang hingi ng tulong sa iba. Ibig sabihin, yakang-yaka mo, pwedeng confident ka, malakas loob mo, nakakayanin mo to. And pwedeng yun na nga, kahit na anong difficult situation mo, masusurvive mo yun. So, siguro, when it comes to emotions naman, siguro this is a time to detach. Baka i-detach mo yung sarili mo. Hindi ka na masyadong magiging emotionally involved in a situation or pwedeng hindi ka na as emotionally. Kung dati very clingy ka, emotionally dependent ka dito sa person na to, pwedeng this time around hindi na. So, mas mas emotionally strong ka na. Okay? So, yan yung nakikita ko. Diyan sa mga monology cards mo. Kunin pa natin yung ibang mensahe. Wow, Fortune's Wheel. O, diba? Bongga. Sabi ko nga, maswerte ka, Taurus eh. Itong remaining days ng June hanggang 30. Ayan na yung ruleta ng kapalaran. Oh, mag-spin man yan, tatapat ka dun sa papabor sa'yo, diba? You are blessed. You are maswerte. Okay? So, there is some kind of luck na paparating sa iyo. So, dalawang cards na yun nagsasabi ng good luck eh. So, bahala ka na dyan. Pero yun na nga, ano man yung gagawin mo, mangyayari mo, malamang siswertein ka pa rin. May pagbabago. This is also an indication ng pagbabago, di ba? Saan ko ba sinabi yun? Basta may card dito kanina nagsabi ng pagbabago sa'yo. Ito yung indication din ng pagbabago. So,
Ihanda mo yung sarili mo sa pagbabago. Pero nakikita ko nga mukhang maganda yung pagbabago kasi positive pareho yan. Especially yung overall energy mo. King of Fire. Fire sign na naman. O, si Aries to. May strong energy dito ng fire sign. At kuha pa tayo isa. Ten of Air. Okay, this is a sign ng pagiging confident. So, nakikita ko, di ba? Ano ba yung sinabi ko dito kanina? Ayan. Yung pagiging independent. So, nakikita ko, definitely, kung may gagawin ka, kaya mo yan kahit mag-isa ka. Hindi naman dahil nagiging mayabang ka, hindi ko kailangan ng ibang tao. No, indication lang nito. Siguro nafe-feel mo rin sa sarili mo, no, na alam mong kaya mo yung sitwasyon eh. And confident ka na magagawan mo ng solution yan. Magiging maganda yung outcome. Positive pa rin yung kalalabasan. So, ang key here is to believe sa sarili mong kakayahan and ikaw ay maging confident. No? Yan yung tawag ng sitwasyon. Tapos meron ka ring Ten of Air. Endings kasi ito eh. No? So, expect mo na pwedeng may mga magtapos itong remaining days ng June hanggang katapusan. Pwedeng, pwede ba sa inyo kayo dito, parang magbago yung isip nyo about something. Okay, pero this is an ending. So, kung meron mga mahihirap na sitwasyon, mga burdens kang daladalahin, yan, yung mga mabibigat na yan na dinadala-dala mo, pwedeng yun yung magtatapos. And this will bring, relief para sa iyo kasi matatapos na finally. Limbawa, tambak yung labada mo, gabundo ko, di ba? O natapos mo, saya-saya mo na ngayon, pa Netflix ka na lang. Or kung meron kang naipon na trabaho, mga pending, natambakan ka. So, yun. Oo, mahirap, hindi komportable, pero matatapos mo yan. Okay? So, yan. May accomplishment, may ending. Tatapos na yung mahihirap na task. So, ito yung mga na-pick up kong energies for you, Taurus. No, itong June 25 hanggang 30, sana makatulong sa iyo tong reading. Kung nag-resonate ka, balikan mo kung mag-comment ka. Maraming salamat for being here. Take care. God bless.